Dinig na dinig sa labas ng bahay ng mga katapang ang boses ni Nanay Evelyn. Clarissa, kumain ka na ng gulay. Pampalakas ito ng katawan mo. Sabi ni Nanay Evelyn habang inaabot ang plato sa anak niya. Pero Nay, ang pait po. Ang weird po ng lasa. Ayoko po talaga. Reklamo ni Clarissa. Nay, bili na lang po tayo ng hotdog at meatloaf sa tindahan. Napailing si Nanay Evelyn. Clarissa, hindi. Hindi tayo bibili ng hotdog at meatloaf. Kakain ka ng gulay. Paano mo malalaman kung masarap yan kung hindi mo susubukan? Piwi si Clarissa. Ew! Sa eskwela, hindi rin ligtas si Clarissa sa mga mata ng kanyang kaibigan sa hindi niya pagkain ng gulay. Uy, Clarissa! Bakit puro junk food yang kinakain mo? Tanong ng kaibigan niyang si Mona habang kumakain ng ginisang gulay na bao niya. Ew, Mona! Hindi ko gusto yan! Ang matanda lang yan! Sagot ni Clarissa. Sabay, kagatsan niyang cheese-flavored junk food. Isang hapon, habang naglalaro sa playground, biglang nanghina si Clarissa. Wait lang! Pahinga muna ako! Parang na-drain ang energy niya. Hingal na hingal siya habang pawis na pawis. Kakaumpisa pa lang natin ah! Sabi ni Mona, hindi na sumagot sa Clarissa. Masakit ang ulo niya. Nanghinang parang lobong malapit nang maubusan ng hangin si Clarissa. Pag-uwi sa bahay, bagsak siya sa sopa. Nay, parang ang bigat po ng pakiramdam ko. Reklamo niya. Dahil yan anak, kulang ka sa sustansya. Ang gulay ang nagpapalakas sa katawan mo. Pero Nay, hindi ko po talaga gusto. Ang sabihin mo, hindi mo palang nasisimulang tikman ang mga gulay. Subukan mo kasi. Hindi sumagot si Clarissa. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang bumalik ang lakas niya. Kinabukasan sa eskwela, may gulay challenge ang kanilang guro. Lahat ng estudyante ay kailangang tikman ang iba't ibang uri ng gulay. Mga bata, may iba't ibang luto ng gulay dito. Subukan na at siguradong may gulay kayong magugustuhan. Sabi ng guro. Si Clarissa, tahimik lang. Dahil ayaw niyang mapaya sa harap ng klase, kinuha niya ang isang piraso ng kalabasa na may gata. Tinikman niya ito. Malinamnam! Sunod, isang dahon ng crispy kangkong na may bawang. Crunchy! Wika ni Clarissa. At ang paborito ni Mona, ginisang sayote. Ang sarap! Sigaw ni Clarissa. Nagulat si Clarissa sa sarili niya. Akala niya, hindi niya magugustuhan ang gulay na nakakain. Pero masarap pa lamang na ito. Pag-uwi niya, excited niyang ibinalita sa kanyang nanay ang nangyari. Nay, alam niyo po ba? Kumain po ako ng gulay sa school. Masarap po pala ang mga ito. Wow, talaga anak. Anong gulay ang nagustuhan mo? Tanong ng nanay niya. Masarap po pala ang kalabasa, sayote at kangkong. Masarap pala ang mga gulay. Sagot ni Clarissa. Masarap ang gulay, Clarissa. At maraming luto para ito'y gawing masarap. Ngumiti si Clarissa. Bakit nga po ba hindi ko ito sinubukan noon, Nay? Sorry po, hindi ako nahinig sa inyo. Pero ngayon po, kakain na po ako ng gulay. Simula noon, hindi na iniwasan ni Clarissa ang gulay. Mas marami siyang energy at hindi na siya madaling mapagod sa laro. Sa eskwela, nilapitan siya ni Mona. Uy, Clarissa! Nakita kita kahapon. Kumakain ka na ng chop suey. Oo, Mona, masarap pala, no? Pampalakas pa ng resistensya. Sagot ni Clarissa. Ngayon, lagi nang kumakain ng gulay si Clarissa at sana ay laging masiga.
pechay. Tikman mo na, sa sarap hindi mag-go goodbye. Yo, yo, yo! Para iwas sakit, gulay sa'yo, yan ang legit. Left it to the right, chew it right. Kumain ng gulay, alive na alive. Bidang and kids, ready for your gulay? Let's go!